Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Christ, our all-sufficient provider. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa aklat po ng Matthew chapter 14 verses 15 hanggang 21. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Matthew 14:15 to 21. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, pamilyar na pamilyar ang marami sa inyo sa kasaysayang ito. Sa kwentong ating binasa, ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangaral, maraming mga taong sumunod sa Kanya para makinig, inabot na sila ng gabi. At doon sa oras na yon, isang himala ang ginawa ng Panginoon. By the way, the feeding of the 5,000 is one of the most well-known miracles of Jesus. In fact, it was recorded in all 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. So it is not merely a demonstration of His power, but a profound revelation of God's compassion, of God's sovereignty, and God's sufficiency. So ipinakikita po ng kasaysayang ito ang 3 mahalagang katangian ng Diyos, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagiging makapangyarihan at nasa kanya ang kontrol ng lahat, at ang kanyang kasapatan, compassion, sovereignty, and sufficiency. Sa Reform perspective, kung saan iyon naman ang laging sentro ng ating pag-aaral, this passage points to the role of the Lord Jesus Christ bilang tunay na tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit, who not only meets our physical needs but also provides for our deepest spiritual hunger. Ito pong himalang ito ay nagpapakita ng pagiging kalahabisan, ng kasapatan, ng biyayang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Do yung kanyang context ng pagpapahayag ng mensaheng ito ay ang pagtugon sa pangangailangan ng tao physically, huwag nating kakalimutan. Pag ang Panginoon ay nagtuturo at tumugon sa pangangailangang pisikal, ipinapakita nito ang higit na malalim na pagpapahalaga sa importansya ng espiritual na bagay. And here, many people after receiving the miracle and after receiving the provisions of bread and fish, pagkatapos po nito, lalo nang dumami yung mga tagasunod ng Panginoon Lalong dumami yung humahabol sa Kanya. In fact, pagkatapos ng miracle na ito, ang Panginoon inutusan ng Kanyang mga alagad, sumakay sa bangka, pumunta sa kabilang ibayo para iwasan na yung mga tao. Because many people are following them, not because of the lesson, not because of the message, not because of what the Lord Jesus teaches them,
but they are now looking for something tangible. They are looking for a more miracle that will sustain them physically and materially. So, ito po yung dapat nating pagtuunan ng pansin po sa pag-aaral natin ngayon. Ano po ba ang ipinakikita ng himalang ito na ginawa ng Panginoon? So, this miracle will serve as a sign of the Messianic age, demonstrating that in Christ the fulfillment of God's promises has arrived. So, let us go and look at the context of the passage. The context, a wilderness and a need. Ito po yung ating tutugunan. So, ano po yung sinasabi ng verse 15? The crowds and the need of the crowds. Sa verse 15, ang sabi po, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, a wilderness place, and it is already getting late." Nasa malapit na pong gumabi. So initially, ang nasa isipan ng mga tao, gabi na, mag-uwian na tayo. Dapat nasa mga bahay na tayo ng ganitong oras. So ang isipan ng mga alagad ng Panginoon at ng mga disipulo, itaboy na ang mga tao para makapunta na sila sa kanilang mga villages, makauwi na, at o kaya makabili ng pagkain para sa kanilang mga sarili. So here we can see that Jesus had withdrawn to a desolate place, yet the crowds followed him. So their physical hunger mirrored their spiritual hunger. So the disciples saw the situation as impossible, much like Israel in the wilderness in Exodus chapter 16. Nang lumabas sila sa bansang Ehipto, imposibleng mapakain ang napakaraming mga taong tumakas sa Ehipto, at saan sila kukuha ng pagkain? Sa wilderness. It is almost the same. Kung si Moses ang sasabihan ng mga taong ito, "O Moses, saan tayo kukuha ng pagkain?" Siguro sasabihin ng mga leader ni Moses, pabalikin na lang natin sa Ehipto. Ganun po yung notion. Kaya yung mga tao, noong sila'y sumawa na kakakain ng mana, gusto na nilang bumalik sa Ehipto Because sinawaan nila yung provision ng Diyos. At ganoon naman po talaga ang totoo, mga kapatid. Sa mga pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa atin araw-araw, kung pare-pareho yan, siguradong sasawa rin tayo. Isipin nyo kung nagpatuloy po yung Himalaya na yan, na ang lahat ng sumusunod sa Panginoong Jesucristo araw-araw ay kumakain ng tinapay at isda, isda at tinapay araw-araw, kalaunan tatamarin na rin magsisunod ng mga tao dahil sasawaan din nila ang mga provisyong material. Yun po yung nakakatakot kapag hindi na pinaghihirapan ang lahat ng bagay Yung bumabagsak na lang sa iyong harapan, yung bagay isinusubo mo na lang at hindi mo pinagpaguran, dumarating sa panahon na hindi mo na na-appreciate na ito'y biyaya, kalaunan, iniisip mo, pwede nang wala nakakasawa na naman yan Hindi na natin napapasalamatan ang mga bagay na ito. So just like the Israel in the wilderness, ang kalagayan ng mga taong ito na sumunod sa Panginoon sa Matthew 14, wala silang magagawa sa kanilang mga sarili. Even the disciples, sabi nila, we cannot feed them. We need to send them away. Pero sa kalagayan ni Moses sa ilang, ang ginawa lang naman ni Moses sa ilang ay panghawakan ng pangako ng Diyos na ang Diyos ang siyang magpo-provide. At nangyari yon. Araw-araw, ang Diyos ang nagpapakain sa kanila. Bumabagsak ang mana, pupulutin na lang nila araw-araw on a regular basis. But on Moses and all the elders of Israel, just like the disciples, they cannot do anything. Wala silang kapasidad na pakainin ang mga tao. Kaya kung titingnan natin, minsan na namimiss natin yung idea na ang bansang Israel ay nabuhay sa ilang. It is because of God's provision. Yung hindi magagawa ng tao, talagang gagawin ng Diyos. So this setting recalls God's provision for Israel through manna, highlighting that Christ, Jesus, is greater than
Moses, who provides for his people in a much deeper way. Kaya kung ikukumpara natin ito, kung si Moses ang naging daan para ang bansang Israel ay mabuhay sa wilderness at magkaroon ng provision ng pagkain on a daily basis, dito po sa himalang ito, hindi lang dinuduplicate ng Panginoon yung kapasidad at kanyang kapangyarihang mag-provide sa pangangailangan ng tao, kung hindi dinadala pa sila ng Panginoon sa mas malalim na pagtitiwala na ang kayang i-provide ng Panginoon hindi lang ang pangangailangang physical, kundi yung mas malalim na espiritual na pangangailangan ng tao. Now, dito makikita natin ang unang mensahe. Ang unang mensahe, the insufficiency of human effort. Binanggit ko ng pahapyaw kanina, yung kasalatan, yung bang limitasyon ng pwede lang gawin ng tao. At matatagpuan natin yan sa verses 16 and 17. Jesus replied, they do not need to go away. You give them something to eat. At sa verse 17, dito po papasok yung realidad na ang tao ay may hangganan sa kanyang pwedeng gawin. At ang sabi ng tao rito, sabi ng mga disipulo, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. Sa kwento ni Matthew, walang binanggit na bata na pinanggalingan ng pagkain. Pero sa ibang account, makikita natin na galing ito sa isang bata na may baong tinapay at isda. So, well anyway, hindi naman iyon ang binibigyang emphasis dito ni Matthew, kundi yung kahalagahan ng provision na galing mismo sa kamay ng Diyos. Bagamat dumaloy ito sa pamamagitan ng preparasyon ng ibang tao, maaaring sa kamay ng ibang tao, but at the most, it is the hands of God who make those meager gift into a blessing para sa marami. So makikita po natin the disciples' response, we have only 5 loaves and 2 fish. Ano pong ini-highlight nito? Una, ini-highlight nito ang human limitations. Tandaan po ninyo, minsan ang mga pastor na katulad ko, mga lingkod ng Diyos, mga nagsisilbi sa simbahan, ang akala natin tayo ang tayo ang daluyan ng lahat tungkol sa biyaya ng Diyos. Akala natin tayo ang sagot sa lahat ng suliranin ng mga kaanib ng simbahan. At merong temptation na magkaroon tayo ng ganong damdamin na tayo ang tutugon sa lahat ng kailangan ng miyembro. But take note, my dear pastors, take note, my dear servants of the Lord, we can only do as much. We have limitations. May hangganan ng pwede lang nating gawin. At dito po mga kapatid, realidad naman yon. Hindi naman po mga kapatid maikakaila na ano ba ang meron sila ngayon? 5 tinapay at 2 isda. Kahit na anong mathematical equation at kahit gaano ka kahusay sa pagbabudget, kahit gaano ka kahusay magpusta ng isda at maghati ng tinapay, 5,000 men, paano mangyayari yon? So this reflects our total dependence on Christ. As a fallen creatures, we are insufficient. We are incapable of meeting our own needs. How much more the need of other people, whether physical or spiritual. Can we say amen? Without the reliance and complete trust in God, we are all insufficient. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Dapat ang realidad na ito ay magtanggal ng anumang yabang meron tayo sa ating mga katawan. Nasabihin nating nangyari ang bagay na ito because of me, naganap ang bagay na ito because of me, natupad ang mga bagay na ito because of me. Dapat iyon ang una nating isipin at dapat nating matutunan sa pag-aaral na ito. We need to see our insufficiency as human
Especially when we fall into sin. Wala tayong kapasidad. Amen? And the inadequacy of our resources or of their resources underscore the doctrine of total depravity. We bring nothing to the table when it comes to salvation. Amen? Sana wag niyong kalimutan yon. Kung ang pag-uusapan natin ay pagliligtas ng Diyos, at kung ang pag-uusapan natin ay ang ability ng bawat isa sa atin para maging kalugod-lugod sa Diyos, we have no ability. All we have is insufficiency. Can we say amen? Dahil sa kalagayang ito, we bring nothing to the table when it comes to salvation. Now, puntahan natin ang theological meaning ng mga talatang ito. Pag nakita natin yung context, puntahan naman natin ang theological meaning nito. Pag nag-aaral po ng Bible, lagi nyo pong hahamunin yung pastor o yung Bible study leader na una ipakita yung tunay na context. Pangalawa, tingnan natin yung theological meaning nito. Kasi po, pag na-miss natin yung context at saka yung theological meaning, sasalaulain natin ang Biblia. Doon lilitaw yung iba't ibang interpretasyon, doon lilitaw yung iba't ibang mga konklusyon na kung saan nagpapahamak sa halip na makatulong sa paglago. Doon lumilitaw yung mga teaching na out of context, doon lumilitaw yung mga misuse scripture or verses of the Bible na humahantong sa pagiging kulto. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya importanteng mag-aaral ng Biblia ng nasa tamang paraan ng pag-aaral. Kung kayo po'y pamilyar dito po sa Tinig ng Pag-asa at araw-araw naman po yung iba sa inyo yung nakikinig, makikita nyo, this is how we deal with the scripture. Babasahin natin ang talata, ipapakita natin ang konteksto nito, at pagkatapos titingnan din natin yung tinatawag na theological meaning. So sa mensahe po na ating binasa, ipinapakita theologically na si Kristo ang tunay na provider. That is the gist of the passage. The center point of the passage. Christ is the provider. Minsan pag binasa to ng mga Pentecostal, magtutuon ng pansin saan? Doon sa bata. Doon sa may dala ng isda. At tapos i-connect na agad dito, dapat tayo ganun, lagi tayong ready, lagi tayong maging handa, lagi tayong may baon, lagi tayong ganito, at kung ano-ano pang konklusyon. Pero theologically, ano bang pinakikita ng mga talatang ito? Hindi masama yung binanggit ko kanina. Hindi masama na i-apply ng ganon na maging katulad tayo ng bata. Pero mga kapatid, walang greater example sa mga passage na scripture na dapat tularan kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Hindi nga dapat tularan dito ang mga alagad dahil kung ang mga alagad, itataboy na nila ang mga tao. Dito kay Matthew, itinago nga ang pangalan ng bata at itinago yung bata. Hindi binanggit yung bata. Sapagkat theologically, si Matthew, binibigyan niya ng emphasis na ang dapat makita rito ay ang Panginoong Hesukristo and His ability to provide. Amen? Kasi pag binasa niyo sa ibang talata, bawat gospel writer may kanya-kanyang pinatutungkulan. Well, anyway, sa ibang araw na natin pag-aaralan yon. So let us look Christ as the true provider. One, the divine provision. Makikita po natin ang divine provision na ito sa talata ng 18 hanggang 19 ng Matthew 14. Ang sabi diyan, bring them here to me, he said. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. So Jesus takes the little that is offered. Anything that was given to the Lord, He will bless it, and then He will multiply it. So this demonstrates that God does not need much to accomplish His purposes. Minsan, inggit na inggit, lalo na po yung mga simbahan ngayon, nakokonti lang ang miyembro. Inggit na inggit doon sa mga mega churches.
Inggit na inggit doon sa naglalakihang ministry. Inggit na inggit doon sa mga nasa mall, the air condition, maganda parking space, ang ganda ng mga upuan. Inggit na inggit. Hindi niyo po ba naisip na ang pagkainggit ay malaking kasalanan sa Diyos? Sapagkat kapag nainggit ka, nakakalimutan mo na ang Diyos din ang nagpapala sa iyo sa maliit na paraang meron ka. At anumang meron ka, kahit gaano kaliit ito, pwedeng gamitin para sa kanyang kaharian. Can we say amen? Minsan ito pakiramdam ng marami, konti lang kami, maliit lang kami, na parang very insignificant na kayo. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid, God doesn't need much to accomplish His purposes. Ang importante mga kapatid, yung ating kakaunti, inilalagay natin sa kamay ng Panginoon at hinahayaan natin Siya ang gumamit nito. Tandaan po ninyo, ang kaloob na 10 sentimo ay kaparehas lang ng nagkaloob ng 10,000. Amen? Sa mata ng Diyos, parehas lang ito. Bakit? Kung ito talaga ang kapasidad ng bawat isa, parehas lang yon sa mata ng Diyos kasi ang Diyos naman ang nagbibigay ng pagpapala sa nakakaalwan at nakaluluwag at Diyos din ang nagpapala sa mga medyo naghihikahos sa buhay. Pero ang importante rito, kay malaki, kay maliit, ilalagay natin to sa kamay ng Panginoon at ang divine provision padadaluy ng Panginoon. Kahapon po, katatalakay ko lang nung babaeng balo, no? Doon sa Repath, yung pong kinainan ni Elijah, no? In fact, kung titingnan natin ang konteksto ng pag-aaral natin kahapon bagamat pinagpala yung mag-ina doon sa Sidon, sa Sarephath, sa pamamagitan ng buhay ni Elijah, huwag niyong kakalimutan, ang naghihikahos doon at ang nangangailangan ng tulong ay walang iba kundi si Elijah. Siya ang gutom At salamat dahil yung babae sa kabila ng kanyang konting arina na lamang at konting langis, ipinagkaloob pa kay Elijah ang bahagi nito at ipinakain sa propeta ng Diyos. At doon sa bagay na yon, kahit kakaunti na, sabi nga sa ating pag-aaral ngayon, yung divine provision ng Diyos, na kahit kakaunti lang, nung ibinigay ito sa kamay ng Diyos, hindi na nagkulang ang mag-ina. Ang sabi ng babae, iniintay na lang namin na pagkatapos kumain, mamatay na kami. Pero hindi po nangyari ang kakulangan because God continuously providing them with food. Hindi nagkulang ang arena at hindi naubos ang olive oil sa kanyang sisidlan. So, ano po ang makikita natin? Sa Reformed theology, it emphasizes that salvation is entirely a work of grace. Just as the people were helpless to provide food for themselves, we are helpless to attain righteousness apart from Christ. Tandaan natin, ang mga alagad, wala naman silang ginawa, kundi pinaupo na lang yung mga tao at binigyan ng pagkain. Pero ang lahat, when it comes to provision, ang Diyos ang may bigay nito. Ganon din sa ating kaligtasan. Ang Diyos ang may gawa nito, Siya ang nagpawalang sala, Siya ang nagbigay sa atin ng pagkaunawat, pananampalataya, Siya ang nagdala sa atin para makilala Siya bilang Diyos at tagapagligtas. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus, at wala namang makakalapit kay Jesus if they were not drawn by the Father to Christ. John 6:44. Di po ba? Ganun po, provision lahat ang kaligtasan. So this also points to the doctrine of God's providence. He sovereignly provides for His people, take note, both physically and spiritually. And this should give us more hope. Amen? Kaya kapatid, 2 araw na pong pagtalakay sa parehong tema. Kung nasa kasalatan ka, kung nasa sitwasyon kang hindi mo na alam ang iyong gagawin, huwag mong kakalimutan
nandyan ang Diyos. Handa siyang mag-provide. Amen? Now, ano pa ang theological meaning ng ating mga talata? Theological meaning pa nito, number 2, ay foreshadowing of the Lord's Supper. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ng Panginoong Hesukristo? Let us first look at 1 Corinthians 11:23-26. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, also he took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So, ito pong nangyaring ito sa ilang, kung saan ang Panginoon ginawa ang himala, pinagpira-piraso ang tinapay, ibinigay sa mga tao, ay foreshadowing of the Lord's Supper. Ano ba yung Lord's Supper? Di po ba ito yung pagkakataon kung saan maliwanag na ipinapakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang nalalapit na redemptive work doon sa krus? Sabi ng talata, Jesus took, blessed, broke, and gave the bread. This is a language reminiscent of the Last Supper. Bago pa tinipo ng Panginoon ang kanyang mga alagad para magsalo-salo sa isang huling hapunan, ginawa niya na ito sa Matthew. Dito po sa talata na ating binabasa sa Matthew 14, sa iba't ibang sulat sa gospel, bilang pagpapakita ng kanyang nalalapit na pagtubos. And what Jesus Christ is doing to the bread, signifying what the Father will do on His body. Amen? Dahil siya ang sinisimbolo ng tinapay na ito. Si Jesus ang tinapay ng buhay. And this meal anticipates the greater provision of Christ's broken body given to His elect, to His people. Just as the people received sustenance freely, so too do we receive Christ's atonement by grace alone, through faith alone, through Christ alone. Amen uli mga kapatid. So, ano pa ho ang ating makikita? Pangatlong bagay na theological implication ng bagay na ito ay yung tinatawag na overabundance of God's grace. Mababasa natin yan sa verses 20-21. They all ate and were satisfied. Mga kapatid, yung word na to ubod ng ganda eh. Theologically, ubod ng ganda nito eh. They all ate and were satisfied. So kung yung tumanggap ng pisikal na tinapay ay kumain at nasiyahan, naniniwala po tayo na ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang tinapay ng buhay will also be satisfied. At tandaan, the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Take note that not only was everyone satisfied, but 12 baskets were left over. So ano pinakikita? This points to the abundance of God's grace. He does not just provide barely enough, but lavishes His mercy on us. Romans 5:20. The law was brought in so that trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more.
Ito yung mensahe ko po last Sunday sa Winnipeg Unida. Ibinigay ang kautusan para ano? Upang makita ng mga tao ang bigat ng kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, gusto ko lang kayong tanungin, kailan pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao? Ang sagot natin dyan, eto pala, baguhin natin ang question. Magandang tanong ito bilang pagbubulay-bulay. Bakit nagkasala ang tao? Nagkasala po ba ang tao dahil nakalabag siya sa kautusan? O nagkasala ang tao dahil minana na niya ang kasalanan? Marami pong mga tao ang naniniwala na kaya sila nagkasala dahil lumabag sila sa kasulatan. Tama naman yun, hindi po ba? Kaya kanilang ine-exempt ang mga bata. Nakabasa ko kanina ng isang post ng isang pastor, natawa ako. Lahat daw ng bata siguradong pupunta sa langit. Iyon po ay masyadong, masyadong irresponsabling deklarasyon ng isang pastor. Na lahat daw ng bata hindi pupunta sa impyerno, sa langit daw pupunta. Inassure niya. Pero kinote naman niya na ang lahat ng tao makasalanan bago pa man isilang. Kung ganon, ibig bang sabihin may exemption yon? Yung ating kasalanan will not nullify us and will grant us passage to heaven even if we are sinful. Ibig bang sabihin kahit yung sanggol na may kasalanan, automatic papasok sa langit dahil sanggol? Saan mo nakita yon? Walang ganon. At take note, yung kasalanan ay hindi nagmula nung ikaw ay nakagawa na ng kasalanan. Ang kasalanan na nagmula, Genesis pa, nang ang unang Adan ay nagkasala. Romans 5:1, binabanggit doon, pumasok ang kasalanan dahil kay Adan. At lahat ng tao ay nagkasala because of him, because Adam is the federal head. Pinaniniwalaan naman ng lahat yan, ng mga Christian. We inherited the sinful nature. Ang tanong, kailan ba binigay ang kautusan? Ibinigay ang kautusan, Exodus chapter 20. Ubod ng habang panahon mula kay Adan hanggang kay Moses. Pero bakit ibinigay ang kautusan? Gayong ang tao'y makasalanan na mula pa kay Adan. Kasi ang mga tao, hindi nila matanggap na sila'y makasalanan. Hindi nila matanggap yung idea na minana nila ang kasalanan. Hindi nila matanggap na mula pa pagkabuo sa sinapupunan ng magulang, makasalanan na. Kaya anong ginawa? Ibinigay ang kautusan para maging salamin at ipakita sa lahat ng tao ay makasalanan at makagagawa ng kasalanan, makalalabag sa kautusan dahil makasalanan na bago pa ang lahat. Amen, mga kapatid? So bago pa ibinigay ang kautusan, makasalanan na ang tao. Ngayon, bakit ibinigay ang kautusan? Diyan sa Romans 5:20, ang ganda The law was brought in so that the trespass might increase. Ibinigay ang kautusan para makita ng tao ang bigat ng kanyang pagkakasala. At the more na gumagawa siya ng kasalanan, bumibigat ito because of the law. Pero anong sabi ng Biblia? Romans 5:20, sabi ni Paul, but where sin increased, the grace of God increased all the more. Amen? Biyaya ng Diyos. Kaya sa kabila ng ating kawalan ng kakayahan, sa kabila ng ating napakadumi, ang sabi nga ni Pablo, the wretched man I am. Minsan tayo, pakaramdam natin, ang linis-linis natin sa harapan ng Diyos Pakaramdam natin may passes tayo. Yung mga bata, ina-exempt pa natin. Tandaan po ninyo, ang stand ko po when it comes to this matter ay ito. Ang Diyos ang nagliligtas at siya ang gagawa ng kaligtasan kay bata, kay matanda. Parehas lang ang accountability niyan.
Diyos lang ang siyang may kapangyarihan diyan. We cannot declare, all children will go to heaven. That's being so irresponsible. Amen? Lalo na yung post kanina, natawa nga ako para bang lahat na lang, kay anak ng mananampalataya, kay anak ng hindi mananampalataya. Mabuti pang sa sinapupunan na lang ng nanay, magkamatay na tayong lahat, direct passage pala yun sa langit. Ganun ba yun, pastor? Natatawa ako, minsan napaka-irresponsable ng maraming pastor pagdating sa mga pangangaral. Anyway, hindi ko na babanggitin kung sinong pastor yun. So, the 12 baskets may symbolize the sufficiency of Christ's provision for the 12 tribes of Israel. Hindi po aksidente yan. No? Emphasizing that He is the fulfillment of God's covenant promises. 12 baskets symbolizing His sufficiency to provide for His people, the 12 tribes of Israel, bilang covenant people. Amen? Now, puntahan natin ang application. Sa application, it is important we see ourselves in a way that we trust in Christ's sufficiency. Kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga ginawa, wala tayong mapapala. Kaya ang tanong, do you recognize your need for Christ? Do you recognize it? The crowd came to Jesus in need. Have you recognized your spiritual hunger? Ano sabi ng John 6:35? Jesus declares, I am the bread of life. Ang tunay na provision ng Diyos ay si Kristo at ang tunay na sustenance na tutugon sa ating spiritual hunger is no other than the Lord Jesus Himself. Many seek after temporary solutions for their needs, but only Christ can satisfy eternally. Do you recognize your need for Christ right now? Second, are you trusting in God's provision? Naniniwala ka ba sa kasapatan ng probisyon at katugunan ng Diyos? Yung mga disipulo focus on their lack rather than on the power of Christ. Many times, nasusumpungan sila na nagkukulang sa pagtitiwala in spite na kasama nila ang Panginoon. At minsan tayo, ganun din, para tayong mga alagad Sa kabila ng napakarami na nating nabasa sa Biblia tungkol sa pagtitiwala, bunga ng pagtitiwala, sa pagsunod, epekto ng pagsunod, pagpapaalala na sa Kanya ilagak ang lahat ng ating kabigatan, pero pag dumating ang problema, nakikita natin ang ating kawalan sa halip na makita ang kapangyarihan ng Diyos. In times of difficulty, do you trust God's sufficiency? Or you trust your own resources? Our tendency is to operate from mindset of scarcity. But in Christ, we have abundance. My God is faithful. He will supply all our needs. Amen? Third, are you willing to offer what you have to Christ? Sabi sa Bible, merong bata. Dito sa Matthew, hindi binanggit. Sa ibang mga talata ng Biblia, sa ibang account, the boy offered his loaves and fish. Small though, small, hindi enough. Pero makikita natin, pag ibinigay sa Diyos ang mga bagay na ito, God takes what little we have and multiplies it for His glory. And this is true with our talents, with our time, with our efforts for the kingdom. Even our weaknesses, when surrendered to Christ, become means for His glory. 2 Corinthians 12:9-10. Amen po ba mga kapatid? Kaya, imagine a child completely dependent on their parents for food and shelter. Kaya mga bata, hindi mo kakakakitaan ng pag-aalala
Kahit mawalan ng trabaho yung kanyang tatay, nawalan ng trabaho yung kanyang nanay, ang mga bata hindi nag-aalala. Bakit? Kasi naniniwala sila Hindi nila gawain ang mag-aalala. Hindi nila, trabaho ang mag-worry. Because they believe that their father and mother will provide. Buong pagtitiwala na kapag oras ng kain, kakain sila. Oras ng kailangan magbihis, may bibihisin sila. Oras na kailangan ng baon, may baon sila. Ganun ang mga batang magtiwala. Pero tayo, sinasabi nating meron tayong Diyos, meron tayong Ama, meron tayong Panginoon na hindi nagkukulang, and yet, pagdating ng problema, grabe tayong mag-alala. And sometimes, I heard people wanted to quit on life because of just material possessions. Sasabihin ko sa inyo, minsan kahibangan yun Yung karuwagan at pagtakas sa realidad ng buhay. Mga minamahal na mga kapatid, umasa lang. Be willing to offer what you have to Christ and let Christ handle it. Ano po? So, bilang reflections, I want you to look at these questions. 1. In what areas of life you struggle to trust in Christ's sufficiency? How does this passage encourage you in times of spiritual or physical need? How can you, like the disciples, participate in Christ's work of provision for others? And the last, how does this miracle point you to Christ as the bread of life and the ultimate provision for your soul? Again, magagamit nyo po ang mga aral na yan sa inyong mga small group, sa inyong mga Bible study. Pinapahintulutan ko kayong gamitin ito. Paalam nyo lang kay pastor nyo. Baka sabihin naman ng pastor nyo, yan, nood kayo ng nood, pakinig kayo ng pakinig dyan. Pero kung hindi naman nakakapag-provide yung pastor ninyo ng spiritual nourishment, okay lang po mga kapatid. Manood po kayo ng manood dito araw-araw. And this, I will guarantee you, kung may kalakasan pa ho at may biyaya ng Diyos na pinagkakalob sa inyong lingkod, tutuparin natin ang pangako natin na may tinig ng pag-asa araw-araw. So bilang konklusyon mga kapatid, Jesus is not just a miracle worker. Jesus is the all-sufficient Savior who meets our greatest need. And that is reconciliation with God. The feeding of the 5,000 is a sign pointing to Christ as the true bread who gives life to the world. Trust in Him, rest in His provision, and rejoice in His abundant grace. Tandaan, in Christ we lack nothing, for He alone is our all-sufficient provider. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain kayo ng ating Ama. God bless and soli Deo Gloria.